Si Senator Trillanes po ay kapanayan po ni Christian Esguerra. So, ito po ay may pasabog po ang naturang senador. At ito mukhang nakaramdam na po na ito'y talagang napakalakas po ngayon ni BP Sara. At kaliwat kanan at mukhang pumanig na po kay BP Sara yung panahon. Panoorin po natin. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi ma-convict, kung hindi ma-remove, may impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder. Ito na nga po ay napapansin na nga po ni naturang kaliwat kanan pong pagsuporta kay BP Sara. Ito'y mukhang naramdaman na po ni Trillanes na mukhang tagilid po dito si BBM at mukhang delikado kapag at mayroon nga siyang opsyon at dapat ipursige po daw yung impeachment. Panoorin po natin. Naging crazy sa kanyang mga pagkilos, lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same, hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power. Pagka yun ang objective nila. Ito guys, alam niyo naman po, si Trillanes po ay malakas ang pakiramdam po. Alam niyo po yung ngayon sa kapaligiran ngayon na iba po ang simoy ng hangin po at mukhang pumanig po kay BP Sara Duterte. So ito po yung ngayon na para siyang aligaga at mukhang nangangamba at mukhang napakalakas yung sa kabilang panig. Doon nga po kay BP Sara. Patuloy pa natin pakinggan. Attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify. So pagka hindi niya ito natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos. So napapansin niyo po, so through impeachment, so yun na lang po ang kanilang alas para po ma-remove o maalis po si BP Sara sa kanyang ginaupuan as Vice President. So ito po yung nakikita na kung pabayaan ni PBBM, delikado daw po. Because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito niya, VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano ang mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, all options are on the table dyan. Kung ang MLS makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about the impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala na political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure, meron yan. Pagka magkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived impeachment, assuming, sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, no? So ngayon mga kabayan, so hindi ngayon malaman nila kung ano pong gagawin nila, kung paano po nila ito mapigil nga. Ito nga, sabi nga, bolder o talagang lumulubo na po yung mga sumusuporta. Andyan na po yung mga retired generals, andyan na po yung mga iba't ibang
grupo po na ito ay talaga pong sumusuporta po dito po kay BP Sara. So yun po, MNLA, ay may LF. So nandiyan po, talaga pong nakaabang na rin po. At unang-una po yung mga taong bayan po na ngayon ay nagsusubiklap at ito ay talaga pong nagbigay na po ng kaukulang pagsuporta. Yung chatter sa PMA chat groups masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So meron ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA, it could be too tempting for these PMAers to resist. Medyo interesting yung sinabi niyo, yung chatters, mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break grounds ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Nung kasi sa panahon ni, idagdag ko lang, Christian, nung kasi sa panahon ni Bukoy, neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron. Kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa. Okay, you were saying, yung pakiclarify, no? Para hindi kayo ma-misconstrue. Ano yung sinasabi yung active recruitment? Yan ito kasi, yung based on our experience, may phases yan. Meron yung socialization phase, yung agitation phase. Then, pag nakita mo na receptive, yung official, doon ka nalilipat doon sa recruitment phase. Ito na, yung recruitment, mas malalim na yan, talagang pinapasok ka na doon sa buong conspiracy. Then the third stage is organizing stage. Alam mo na kung saan ka in the organization, saan na dyan planning. Then yung mobilization, yung tatawid na kayo mag-execute na po. Dito, sa nakikita natin, dito pa lang sila sa socialization/agitation phase.
Oh, since kailan ba ito nag-start? Since late 2022, nung nagsimulang gumalaw yung mga pro-Duterte retired generals, nangangalabit sila, nag-agitate sila. To be fair, wala namang kumakagat. The acting officers remain true. Obedient to the chain of command and the Constitution. So, wala kumakagat. But, ang sinasabi ko, merong constant na naghihikayat. And given the right opportunity and motivation, pag merong kumagat dyan, yun ang komplikasyon. Remember, it will only take one brigade commander or one division commander to start the ball rolling. Diba? Okay. Yun. Okay. Kung ito yung mga scenario na nakikita niyo po, no? What should BBM do now? Well, yun na nga. I think he's left with the two options. Itong either the shortcut na impeachment, yung 1/3 vote, or i-prolong nila para dun sa next set. Of senators. Yun yun. Depende yan sa comfort zone niya. Kung nakita niyan, kasi may 5 ngayon eh. May 5 ng boto yung acquittal ngayon. Kahit na hindi na, I don't see these people changing their minds. So ngayon, 3 na lang yung kailangan nilang kuhanin. And that's, ano yan, parang reachable goal yan. Whereas kung sa next Senate, isa lang ang may iwan holdover na pro-acquittal, assuming the results of the elections would favor the administration. Therefore, 8 pa yung kukuhanin nila. Mas challenging yun. But, ang danger naman dun sa ipoprolong mo, hindi mo alam yung mga mangyayaring, events within the next few months. Kumbaga, hindi mo necessarily controlled yung mga variables, yung circumstances. So, it's a risk either way.